Nagulat ako at natuwa na sa 400 pala na employees dito sa PIBAW, 300 ang mga kababaihan. Wow, palakpakan natin ang mga kababaihan. Meron din yatang mga malababae. So dumagdag pa yung 300. At kamakailan lang, napabalita na 8 sa 10, no? Na 8 sa top 10 sa PMA ay mga babae, no? So ito yung mga achievements ng mga kababaihan na tamang-tama naman sa buwan na ito ay ating pinagdiriwang o celebrate, hindi lamang yung March 8 mismo o yung Women's Month, kung hindi yung mga naabot na achievements ng mga kababaihan. Hindi lingid sa inyo at nabanggit na rin ni Administrator Carolina na bago ako naging Secretary ng National Anti-Poverty Commission ay isa akong masuwid na tagapag-advokasya ng karapatan at kagalingan ng mga kababaihan bilang Secretary General. Ako po yung pinakamahaba ang taon sa paglilingkod sa Gabriela bilang Secretary General nito. At pagkatapos ay naging representante ng Gabriela Women's Party. Ang Gabriela Women's Party po ay, I think, in the whole world, siya lang po ang merong representante sa parlamento. No? Mahigpit ang aking paniniwala na importante ang papel ng kababaihan sa politika, ekonomiya, at lipunang Pilipino. Hanggang sa kasalukuyan, dinadala ko ang paniniwalang ito sa ating pagtulong sa administrasyon ni Pangulong Duterte sa pagsugpo sa kahirapan sa bansa. Upang makamit natin ang inaasam na kaunlaran, kailangang magkaroon tayo ng pantay na pagtingin sa babae at lalaki. Kailangang bigyan natin ng pantay na oportunidad ang mga babae sa produktibong makilahok sa lahat ng larangan katulad ng tinatamasa ng mga lalaki. Noong unang panahon, walang konsepto ng gender equality. Walang konsepto ng gender equality. Ito ay dahil walang gender inequality. Sa katunayan, bago dumating ang mga Kastila, mataas ang pagtingin ng lipunan sa mga babae. Karaniwan na magkaroon na noon ang mga babae ng matataas at mahahalagang posisyon sa komunidad, tulad ng pagiging manggagamot, huwes o mandirigma. Pwedeng magmana ang mga babae ng ari-arian at maging ang posisyon sa pamunuan. Pangkaraniwan sa sinaunang lipunang Pilipino na magkaroon ng leader na babae. Magkatuwang at magkaagapay ang kababaihan at kalalakihan sa pagtahak sa landas ng kaunlaran ng kanilang komunidad. Isang mahalagang posisyon na karaniwang pinanghahawakan ng mga babae ay ang pagiging babaylan. Sa Bisaya o Catalonan sa Hilagang Luzon, ang babaylan ay isang hinahangaang personalidad sa komunidad. Isa siyang manggagamot, hindi lamang ng pisikal na katawan, kundi ng espiritual na kalusugan. Iginagalang siya ng lahat dahil sa kanyang malawak na kaalaman mula sa agrikultura hanggang sa estratehiya sa giyera. Sinasangguni siya ng mga lider at miyembro ng komunidad tungkol sa iba't ibang bagay, kabilang na ang pagpapatakbo ng barangay, at importante ang papel ng babaylan sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng sinaunang lipunang Pilipino. Nang dumating ang mga Kastila, nabago ang pagtingin ng lipunan sa kababaihan. Ipinakilala nila ang bago at ideal na imaheng dapat tularan ng mga babae. Si Maria Clara, maganda, mahinhin at makadiyos. Mula sa pagiging aktibo sa komunidad, ay naging pambahay, pampamilya, pangkama na lamang ang kababaihan. Mula sa pagiging responsable sa pagpapatakbo ng barangay na sentro ang responsibilidad ng babae sa pagsunod sa asawa at pag-aalaga sa pamilya.
Sa kabila nito ay may mga kababaihan pa rin na bumasag sa modelong hinulma ng mga mananako para sa kababaihan. Kilala naman natin si Cabrera Silang, Melchora Aquino o Tandang Sora, Gregoria de Jesus. At sa kasaysayan ng Pilipinas, patuloy na binabasag ng higit na dumaraming bilang ng kababaihan ang kanluraning imahe na nagkahon sa kanila. Mahalaga ang pagkilos at pakikibaka ng kababaihan sa pagkakamit ng mga karapatan at paglaban sa pang-aabuso, karahasan, eksploitasyon at opresyon na kakabit ng hindi pantay na pagtingin ng babae at lalaki. Ang kauna-unahang naging pagunita sa Araw ng Kababaihan ay isinagawa noong 1909 sa New York upang alalahanin ang malawakang strike ng International Ladies Garment Union upang ipaglaban ang makatarungang sahod, mas maiksing oras ng paggawa, mas mabuting kondisyon sa paggawaan at karapatan ng pag-uunyon ng uring manggagawa. Ng mga sumunod na taon, simula 1911, ipinagdiwang na rin ang International Working Women's Day ng milyon-milyong kababaihan sa Austria, Denmark, Germany at Switzerland, kung saan naging maigting ang mga panawagan ng mga kababaihan para sa kanilang karapatan, partikular ang karapatang bumoto at paggugobyerno at laban sa ibang uri ng diskriminasyon, partikular na sa trabaho. Kasabay na umusbong ang mga pagkilos ng kababaihan dito sa ating bansa. Simula pa noong 1907 ay may mga panawagan na para sa karapatan ng kababaihan na bumoto. Gayunpaman, inabot ng 30 taon bago ipasa ang Women's Suffragette Bill na nagbigay sa mga babae ng karapatan na bumoto noong 1937. Mula dito ay lumawak ang kilusan ng kababaihan para sa mga issue ng reproductive health, violence against women, pantay na oportunidad sa trabaho at edukasyon at marami pang iba. Noong 1970s, naging matingkad ang laban sa diskriminasyon laban sa kababaihan. Ito ay naging dahilan upang ideklara ang United Nations ang taong 1975 bilang International Women's Year at ang 1976-1985 bilang Decade for Women. Lubhang naging aktibo ang Pilipinas at isa sa mga nanguna sa pagpirma ng Beijing Platform for Action at ibang pang-instrumento para sa kababaihan. Alam niyo po, ako ay witness. Nandun po ako sa Beijing nitong ipinasa itong Beijing Platform for Action. Kaugnay nito ay nilikha ang National Commission on the Role of the Filipino Women na ngayon ay Philippine Commission on Women para sa dalawang layunin. Isa, i-promote ang economic, social at political empowerment ng kababaihan. At pangalawa, lumikha, mag-review at magpatupad ng mga batas para sa kababaihan. At noong 1988, sa panahon ng unang babaeng Pangulo ng Pilipinas na si Cory Aquino, pinirmahan ang Presidential Proclamation number 227 na nagtalaga sa buwan ng Marso bilang Women's Role in History Month. Simula noon ay naging isa ang Pilipinas sa may pinakamarami at pinakamalawak na batas para sa kababaihan. Kabilang ang nabanggit na rin kanina, ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Magna Carta of Women, ang Women in Development and Nation Building Act na ipinasa noong 1992 at naging tuntungan ito ng pagpapatupad ng gender mainstreaming bilang estratehiya upang itaguyod ang gender equality at bigyan ng pantay na oportunidad ang kababaihan sa lahat ng larangan. Dahil sa aktibong pakikalahok ng kababaihan, isa ang Pilipinas na itinuturing na best places for women at isa sa mga bansa sa Asia
na may mataas na ranggo sa Global Gender Gap ng World Economic Forum. Totoong mahaba at makulay ang naging karanasan ng Pilipinas pagdating ng pagkilos para sa kababaihan sa larangan ng policy making o advocacy ng mga civil society at people's organization. Sinabog ko kanina, talaga pong kinikilala ang ating bansa sa buong mundo bilang isang bansa na nangunguna sa pagsasabatas ng mga pro-women laws. Pero lagi ko rin pong sinasabi na isang bagay lang ang pag-enshrine ng mga batas na nakapatungkol sa kababaihan. Pero isang bagay rin ang implementasyon nito. Tama po ba? No? Kasi kung may magagandang batas naman tayo, pero hindi naman ini-implement, no? O maraming sagka sa implementasyon na yan, nagiging baliwala ang ating mga batas. Tama po ba? Oo. At palagay ko, bilang nasa Anti-Poverty Commission, ang isang malaking sagka pa rin para sa pagkakaroon talaga ng pantay na karapatan ng babae at lalaki at yung pag-alpas ng kababaihan doon sa iba't ibang uri ng diskriminasyon, exploitation at oppression ay yung tinatawag na economic factor. No? Kasi ngayon po, mataas pa rin ang unemployment sa hanay ng kababaihan. Yung labor force participation rate ng kababaihan ay sobrang mas mababa kumpara sa kalalakihan. I think hindi pa po umaabot, no, ng 52%. I think 49 to 51% pa rin lang ang labor force participation rate ng kababaihan. Ibig sabihin, mas marami o maraming kababaihan pa rin ang itinuturing na wala sa labor force. Kahit sila po ay araw-araw ay katuwang ng lalaki sa pagkita. Halimbawa, nagtitinda ng barbecue o ano man, no, nasa informal sector, sila po ay invisible. Invisible pa rin ang labor. Kaya nga, sa mga komunidad na pinupuntahan ko rin, no, yung mga babae yung bugbog sarado na sa kanilang asawa, wala silang option. Kasi sasabihin nila, paano yun? Hindi ako makahiwalay, hindi ako makaalpas sa sitwasyon na ito. Kasi wala akong income o kakarampot ang aking kita doon sa sideline lang na trabaho. Kaya hindi pa rin totally empowered ang kababaihan kung hindi mariresolba ang kanyang disempowerment kaugnay ng economic power. Hanggat wala kang economic power to sustain yourself, hindi ka pa rin tunay na malaya. Kaya palagay ko, isa itong pinag-uusapan nga namin kanina ni Administrator Carolina, na isang problema pa rin na malaki ng ating bansa ang kahirapan na kailangan nating solusyonan para yung sinasabing equality ay magkaroon ng kabuluhan. Kasi ang kababaihan, hindi naman tayo nakikipaglaban para sa pantay na sitwasyon o kalagayan sa kalalakihan, sa sitwasyong na kung saan mahirap ang bansa natin. Kasi ayaw naman natin na pantay din lang tayo sa lalaki sa aspeto ng kahirapan. Tama ba? Kailangan makaangat tayong lahat. At makakaangat lang tayo kung sabay na pinauunlad natin at tinatanggal sa kahirapan ang halos 21 million na nasa poverty level pa sa ating bansa. Nais kong wakasan ang maikling pananalita na ito sa pagbabato ng isang hamon. Ngayong taon, ang tema ng Buwan ng Kababaihan ay We Make Change Work for Women. Anong maaari niyong maging kontribusyon bilang mga kawani ng gobyerno at bilang mga responsableng mamamayan? Bawat ahensya po, alam na natin, at ng lokal, ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ay may gender budget.
At ito po ay 5% ng taunang budget na nakalaan para sa programa at proyekto ng pangkababaihan. Alam natin ito, di po ba? Yung ating 5%. Parte ito ng estratehiya ng gender mainstreaming. Hamon sa bawat isa sa atin na siguraduhin na ang pondong ito ay magtataguyod ng political, economic, at social empowerment ng kababaihan, lalo na ng mga babaeng kawani dito po sa PIBAW. At tamang-tama naman, ang kalakhan ng mga nagtatrabaho dito ay mga kababaihan. Ito ang isa sa mga unang hakbang upang mailabas ng kababaihan simula sa ating ahensya ang kanilang buong potensyal bilang mahalagang katuwang o partner ng ating bansa para sa pagbabago at tungo sa pag-unlad. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. At ako po ay naniniwala sa maiksing pag-exchange lamang namin ni Administrator Carolina. Ako po ay buong tiwala na kayo ay kanyang pamumunuan sa tamang landas. Yung aspeto ng mga economic matters na dinidiscuss namin kanina at dinidiscuss ko rin ngayon, sabi ko nga sa kanya, ay sana po kayo sumama bilang economic sa economic advisor ni Pangulong Duterte kasi napakaganda po ng inyong mga pananaw hinggil sa problemang pang-ekonomiya ng ating bansa na siyang isang bantayan sa pagresolba ng maraming problema at maging resolba ng usaping pangkapayapaan na ngayon ay isang priority agenda ni Presidente Duterte. So I'm really fully confident with Yusek Carolina at the helm that PIBAW will be an agency that is respectful and promotive of the interest and welfare of women. Marami pong salamat at magandang umaga sa inyo lahat.